Magandang hapon po sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang araw o oras ng ah, Zoom meeting ng DocDan Crowd One Team. So every 2 o'clock po, araw-araw po are cordially invited and invite your people also to come over para po matuto tayo and especially siyempre para kumita tayo. So, ayan po, pasok lang po kayo. Dalhin po ninyo inyo po mga kaibigan, mga invites po ninyo, and hayaan po ninyo na marinig lang po nila yung presentation. Ano po? So, once na marinig po nila yung presentation, they will be the one to decide kung sila po ay magjo-join or magjo-join. Yan. So, dito po ay wala po tayong negativity because in crowd one, impossible is nothing. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. Sige po, pasok lang po tayo. Bring your friends, bring your relatives, let them learn. Lalo na po ngayon sa panahon ng pandemya, no? So, hirap pong lumabas. Kahit medyo maluwag na, nakakatakot pa rin, lalo na on the side ng mga kabataan o mga bata at mga senior citizen. Di ba po kami senior citizen, by the way? Kaya maganda pa kaming nakakalawas. Well, anyway, magpapakilala po muna ako. Siyempre, magpapakilala po muna ako. Ako po ang nag-iisang diwata ng aking pong asawa na si Doc Dan. Ako po si Mency. Just call me Mency. So, yan po. Ako po yung asawa po ni Doc Dan. And of course, not only asawa but partner in business. So, partner in Crowd One. And his best friend. So, ayan. Sige po, dala lang po kayo ng inyo pong mga friends and your relatives. Alam po ninyo dito po sa Crowd One, isa po itong negosyo na may pa-practice natin yung safety. Kasi po, online lang po siya, no? We don't have to carry with us yung mga mabibigat na bote or mga kung ano-anong mga supplements and roam around, carry it, dadalhin sa mga padalahan, no? O like LBC or whatsoever, o dadalhin natin sa ating mga kliyente. So, hindi naman po masama yun. Kaya lang, siyempre, sa panahon ngayon, we want safety, no? Gusto natin yung safety. So, at Crowd One, safe na safe po tayo dahil nakakapagnegosyo po tayo sa loob ng bahay. Yan. So, sino man pong agree sa inyo, please say yes on the comment box. Yun. Okay, salamat po. So, sige po, tuloy lang po tayo. Just keep on inviting your friends. Alam po niyo, wag po kayong masasawa na dalhin po sila dito. Once they say, busy sila or hindi po marami silang dahilan, siguro iwanan nyo sandali but then come back to them later on. Kasi makikita nila that you are persistent because gusto mo rin makatulong sa kanila. Imagine you are making your living, you're just staying at home. Malaking bagay po yan. Alam po ninyo dito sa amin, kasi nagtataka po sila, lagi kaming nasa bahay. Lagi kaming nandito lang sa bahay, nag-iingay, no? Nagpupupukpok si Doc, nag-aalaga ng manok, yan, nagtatanim. So, mayroong mga siguro tumataas ang kilay or yung iba ay nag-iisip
bakit sila nandun lang sa loob ng bahay and yet they are ano, baka akala nila is pensyonado na kami, hindi po kami pensyonado. We are living, kami po ay nasusustain sa pamamagitan po ng paghahanap buhay through internet like Crowd1. Kaya napakapalad po natin ano po dito po sa panahon ng pandemya, napakarami pong yumaman. Sabihin na nating umangat ang buhay. Kasi pag sinabing yumaman talagang ang na-expect ng mga tao is so much, no? Yung kanilang assets. Pero of course, marami po dito talagang actually mayroon pong isang nag-testimony na hindi na nga daw niya alam paano gagastusin yung kanyang kinikita. Gusto ko lang sana sabihin sa kanya, ay ma'am, padala mo sa amin. Well, anyway, syempre, ano po yan, isang privilege po na makasama po tayo dito po sa Crowd1, ano po. Imagine, pagsali mo pa lang, no? Big time ka na. Sabi nga po nang narinig ko kanina, no? Pagsali mo sa Crowd1 sa halagang 6,000 piso, para kang bumili ng Ferrari. So, yan. Well, anyway, sige po, wag po kayong magsawang mag-invite. Just keep on inviting and just keep on sharing to them the good news that we learned about Crowd1. At kung kayo man po ay hindi pa po miyembro, ay wow, wag na po ninyong palagpasin ang pagkakataon. This is the right time na mag-member po tayo sa Crowd1. Ano po? Dahil ito na po talaga yung ngayon, panahon ngayon, ang negosyo nasa hangin. Ano po? Though syempre po, hindi mawawala yung mga physical or mga tangible businesses dahil syempre kailangan po talaga natin yan. But then kung wala naman po tayo mga tao na talagang wala naman tangible business, samantalahin na po natin ang Crowd1. Di ba? Kakataon na natin ito na maging kaisa sa isang pandaigdigang negosyo. Imagine, ilan na tayo ngayon? We are close to 20 million, I think. Kasi nung nakaraan I heard it's 18 million. So I think we are close to million. Imagine, halos araw-araw nararagdagan tayo ng 1 million or more than that. So yun. This is your opportunity to be one or to become a member of a big or worldwide business. Ano po? Sa halagang 6,000. 6,000 lang po or 600 or 100 euros. Yun lang po ang kailangan po natin. Mahirap po ba yon? Yes. Sa iba mahirap po yon. Hindi ko po kayo sinasabihan na hindi ko po sinasabing napakadali nun. Pero sa isang taong desidido na umangat ang buhay at nakita ang pagkakataon na mayroon si Crowd1 na paginhawain ng buhay mo, ay kung ako ikaw, gagawan ko ng paraan yan. Gagawa ko ng paraan para maging kabahagi ng isang pandaigdigang negosyo. Ano po? Na maaaring makapagpabago ng buhay natin. Well, anyway, hindi na po ako pakakatagal kasi matagal na po ako nagsasalita. Gusto ko na pong ibahagi sa inyo ang ating pong speaker ngayong pong hapon na ito. None other than my former boyfriend, Doc Dan Angrao. Maraming salamat po sa inyong panonood. So ito po ang ating pong pag-uusapan. Huwag mag-iipon ng pera, kundi gumawa ng maraming pera para maabot ang pangarap. So, stay lang po, tatagal lang po tayo ng ilang minuto. Okay, pag-usapan na po natin itong ating pong napagandang paksa. As we move forward, with our life, nakakaranas po tayo ng mga realities on our own. Una, lack of finance, lack of resources. Time, money.
Halos parang ang bilis ng oras, ang bilis ng panahon, nauubusan tayo lagi, ano? At lalo na pera, ano? Laging kapos sa pera. Pangalawa, or if even we have resources, kahit na meron na minsan hindi natin alam hawakan. Ito po ay mga personal experience po namin. Ano po? Hopefully nakaka-relate po kayo. Hindi natin alam yung tamang pag-handle ng ating resources. Hindi natin alam paano i-multiply yung ating resources. Hindi natin alam paano i-share yung ating resources. O kaya naman share lang tayo ng share, bahala na bukas. Kaya bukas, nakatunganga, nakanga. Yan ang nangyari. So, sa ating po pag-uusapan ngayon, hindi po ako mag-share ng tungkol sa materialism o yung tinatawag nilang gospel prosperity. But, pag-usapan po natin paano ba maging abundance, no? Maintindihan po natin yung wealth versus money. Yan. God has special attention and teaching about money, wealth, and possession. Ito po ay paborito kong turo. Maaaring kayo po ay napanood na ninyo, narinig na po ninyo, at patuloy ko po itong gustong ibahagi sa ating pong mga kababayan. No, pag binuksan natin ang banal na kasulatan o inaral natin, 15% po ng mga teachings ng ating Panginoong Yesus ay about money. Bisa ang dami, no po? So, nearly half of his parables are about money. 500 plus verses on prayers, 400 plus verses on faith, 2,000 plus verses on money, possession, and wealth. Kaya kung minsan nakakalungkot, ayaw nating pag-usapan ng pera. Pero napakalaki po ang apekto nito sa buhay natin. Ano po? There are more teaching about money than there are about heaven and hell combined. Yan po ang katotohanan. So, money is not the most important thing in the world. Tama po yun. No? Hindi naman talaga siya yung pinaka-importante sa mundong ito. Ngunit, but money affects most of the important things in the world. Ano yon? It affects your family life, your physical life, your intellectual life, your spiritual life, and ability to help others. Yan po ang katotohanan. Ano po? So, ang sabi po ng marami, money is the root of evil. Kaya minsan ayaw nilang pag-usapan. Lalo na sa mga lugar ng panambahan, ayaw nila. Samantalang kapag tinignan po natin ang banal na kasulatan, ito po ay hindi tama. Ito po ay kulang. Tingnan natin ang banal na kasulatan, ang sabi niya, money is not the root of evil. Ano pong sabi diyan? 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money, yan, for the love of money, no, is a source of kinds of evils. Ibig sabihin, hindi siya ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, kundi po yung love. Kapag love mo na si money kaysa kay God, kaysa kay Lord, yun po ang problema. Doon nagpapasimula ang source of all kinds of evils. Pero si money itself, hindi po siya ang root of all evils. Po, ano po ba ang sabi ng banal na kasulatan? No? Titingnan po natin mamaya. So, money, if used properly, kapag nagamit po natin ng maayos yan, can bless you. No? And those whom God assigned to you for your stewardship. Okay? Sino-sino yon? Family life, physical life, intellectual life, spiritual life, at yung ating mission na gusto mo na gawin mo o suportahan mo, no? Para talagang magtagumpay. Okay? Pag tinignan natin ang banal na kasulatan, among the God's chosen people were rich. No? Gaano kayaman si Abraham? Gaano kayaman si David? Gaano kayaman si Solomon? Po, at ilan lang po yan sa napakaraming lingkod ng Diyos na mayayaman sa banal na kasulatan. So, maliwanag po, maging ang Panginoong Yesus dun po sa John chapter 10 verse 10 na nagsabi ng ang sabi niya, naparito ako upang bigyan ko kayo ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. So well. So, anong ibig sabihin niyan? God wants to bless us abundantly. Kalooban po ng Diyos na tayo po ay pagpalain at sumagana. Ang sabi po sa Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you.
plans to give you hope and a future. Ayan po, ano po? Walang pinlanong mahirap sa atin ng Diyos, no? Ang kanyang plano ay to prosper us and not to harm us, hindi pahirapan, and plans to give you hope and a future. Sana po panghawakan natin yung salita ng Diyos na yan. Okay? So, mula dyan, kitang-kita natin ang kanyang kalooban. Ang sabi pa niya doon sa Deuteronomy chapter 8 verse 18. Sabi ni Moses, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Kaya madalas ko pong sabihin, hindi po magikero ang Lord na bigla na lang gagawa at babagsak sa iyong harapan ang kayamanan. Hindi. Kundi ang sabi niya rito, binibigyan niya tayo ng ability to produce wealth. Bibigyan na tayo ng wisdom, ng lakas, ng lahat ng kailangan natin. Tayo ang magpo-produce ng wealth. Okay? So the power to produce wealth is God-given and therefore a holy thing. But the love of lusting for it originated from the devil who contaminates every person who allows it to take hold of him. So the devil's scheme is to confuse the power to get money with the love of money so that it will ultimately destroy mankind. Gusto mo bang yumaman? No? Yan ang ating pong $65 million question. Ano po? Gusto mo bang yumaman? Okay. So, ang tanong, bakit gusto mong yumaman? Yan ang malaking tanong. So, welcome sa ating Crowd One leader, Ma'am Remarlene, nakapapasok lang, ano? So, pwede kayong mag-usap ni Ma'am Mency dyan sa chat. Okay. So, ang aking tanong, why do you want to get rich? Kapag para ba sa iyong sarili or to have more for your family? Dalawa lang yun, and to help others. Kapag for yourself, medyo delikado po ito, no? Medyo delikado. Pero kapag ito, to have more for your family and to be able to help others, no? Tinan po niyo pagkakaiba ng dalawa na yan. Ito pong isa, sabi ko sa inyo, delikado para sa iyong sarili, na baka lalo tayong mapalayo sa Lord. Pero kapag ito po, to have more for your family and to be able to help others, maganda po niyan. Gusto mong makatulong. So, gusto mo ba talagang yumaman? Ang problema natin, ay someone or something is preventing these blessings to pour abundantly upon us. Meron pong umahadlang para hindi mangyari po sa atin yon. Okay? So, meron tatlong dahilan. Bakit ka mahirap? Ang unang dahilan, we don't really want to be rich. Ayaw naman talaga nating yumaman. Wala na pong magagawa dyan ng Diyos. Ano po? Pangalawa, we are financially illiterate. Hindi natin alam. Kulang tayo sa kaalaman patungkol sa financial. Kaya dito po sa Crowd One, napakaganda, meron po tayong mga kasamang nagtuturo ng financial literacy. Pag nandito tayo sa Crowd One, pati po yan, maltuhan po natin. Pangatlo, bakit tayo mahirap? We don't ride vehicles toward wealth. Ayaw nating sumakay sa mga sasakyan patungo sa pagyaman. One of the things we need to learn are the habits, practices, and vehicles of the rich. Okay? Ride to as many vehicles for wealth. Pag nakakita ka ng mga sakyan patungo sa pagyaman, sakay lang, no? Tulad ng sinasabi natin, ang iyong buhay bukas ay resulta ng iyong pagpili na ginawa ngayon o gagawin ngayon. Bakit po? Kasi ang buhay ay pagpili. Ang buhay ay pagpili. Okay, so punta tayo doon sa ating pinag-uusapan at tayo po'y limitado lang po rito. Meron lamang tayo ng ilang minutong natitira. At in case po na hindi natin matapos itong ating pinag-uusapan, ay itutuloy po natin bukas. Invite po ninyo ang lahat ng pwede nyong ma-invite bukas 2:00. Araw-araw na po tayo, Lunes hanggang Biyernes. Ano po? So ngayon, ang pinag-uusapan natin, huwag mag-iipon ng pera, gumawa ng maraming pera para maabot ang pangarap. Minsan marami pong tao kasi,
nag-iipon ng pera. Alam po ba niyo, pag nag-iipon kayo, lalo nilalagay niyo sa bangko, naku, ang pinapayaman po ninyo yung bangko. Ano po? O kaya naman pinapahawak niyo sa ibang tao, naku, sila po ang gagamit ng pera ninyo. O kaya naman nandiyan lang, nakatago. Sayang. Sayang po. So, huwag mag-iipon ng pera, kundi gumawa ng maraming pera para maabot ang pangarap. Paano po yan? Yan po ang ating pag-uusapan. Una, pag-usapan muna natin ang ating mga pangarap. Ako po'y naniniwala, lahat tayo ay may pangarap. Ayan, lahat tayo ay may pangarap. Kasi po, ang pinakakawawang tao, hindi naman yung walang makain. Ang pinakawawang tao ay hindi naman yung walang pera. Ang pinakakawawang tao, yung walang pangarap. Sabi nga, libre na nga ang mangarap, ayaw pang mangarap, kawawa naman. So, okay? Pag-usapan natin ang pangarap. Pero, bago natin pag-usapan ng pangarap, dito po sa ating pinag-uusapan na huwag mag-iipon ng pera, gumawa ng maraming pera para mabuti ang pangarap, ang lahat po nagpapasimula sa tinatawag na mindset o kung ano yung laman ng kaisipan mo, kung ano yung hangganan ng gusto mo, ng kaisipan mo. Halimbawa, okay na sa iyo ang 20,000 pesos a month, talagang ganyan ka na lang. Okay na sa iyo ang 50,000 a month, ang ganyan ka na lang. Kasi yan lang mindset, yan lang ang mindset mo eh. Eh kung nilakihan mo yan. So pag-usapan natin ang mindset para maintindihan natin. So our mindset to set more, to earn more money is work hard, di ba? Magpakasipag at walang masama dyan. Kasi nga, na-mindset tayo dyan para kumita tayo ng maraming pera. Makaipon tayo ng maraming pera, magpakasipag. Kaya ang madalas kong tanong dyan, lahat ba ng masisipag yumaman? Magbigay tayo ng example. Ito, yan po ba tamad o masipag? Aba, no question, napakasipag. Yung pong gabi, ginagawang araw para talaga kumita at makaipon. Ang tanong, ilan sa kanila na hindi naman natin minamasama ang kanilang trabaho, ilan sa kanila ang yumaman? Okay? Ito, tamad ba ito masipag? Napakasipag. Ayan. Pero, kailan matutupad yung kanyang simpleng pangarap? Ito pa, napakasipag. Nako, hindi na halos magdamit. Bakit po? Kasi bababasa lang ng pawis eh. Napakasipag. So ang tanong, kung ang pagkaging masipag ay talagang nagpapayaman, no? Kailan yayaman niya? Ito pa. Naku po, talagang napakasipag. Trabaho. No? Kailan matutupad ang kanyang simpleng pangarap? Ito rin. Sa opisina, nag-overtime, napakasipag. At ilan lang po yan sa mga trabaho pinapakita ko, no? Iba po yung trabaho ng ating mga OFW na talagang stay-in sila, naku, walang inurasan, nandyan sila sa trabaho po, napakasipag. Ano po? So, yan po ang ating mindset para kumita ng pera. Dito sa Pilipinas, i-mindset din sa atin na magpakatapos tayo ng pag-aaral para daw magkaroon tayo ng magandang trabaho at makaipon at kumita ng maganda. Ngayon, ang dami pong nakatapos ng pag-aaral. Ang aking pong tanong muli, ilan po sa kanila o sila ba ay nagsiyaman? Nag-a-apply ng trabaho, lalo ngayon maraming kumpanya nagsara, naku, walang ma-applyan. Ang susunod na mindset, mag-abroad na lang. Kaya yung ating mga kababayan, nakakalat sa iba't ibang bansa. Ako po nakapag-abroad sa mga ilang bansa at nakakausap ko po ang maraming OFW. Bisa nakakaiyak na lang po yung kalagayan po nila. Kaya lang po, sabi ko, bakit nandyan ka sa bansa na yan? Wala bang trabaho sa Pilipinas? Sa Pilipinas, ang sabi nila, maraming trabaho, walang sweldo. Kaya napilitang iwanan ang pamilya para makipagsapalaran sa ibang bansa. Kaya ang tanong natin muli diyan, sila ba ay nagsiyaman? Sila ba ay naabot ang pangarap nila? Ako po ay anak ng OFW. Pag-uwi po ng tatay ko sa napakaraming taon niya sa Saudi, balik din po sa dati. Wala rin pong nangyari. Ultimo yung bahay nga namin, hindi ganong napagawa. So,
Kapag po hindi dumating ang tunay na pagbabago, hindi natin maabot yung ating mga pangarap, tatanda po tayo. Tatanda po. Bakit? Kasi merong araw-araw na gastusin eh. Yung sweldo mo, wala pa nga, nagastos na. Napangako mo na. Kaya maraming mga taga-Pilipino pumasok sa loan. Ang sabi ko nga po, naging taga-London. Bakit naging taga-London ang maraming Pilipino? Loan dito, loan doon, naging taga-London tuloy. At hindi makaahon-ahon diyan sa pagkakabaon sa utang. Okay? So, pag in-analyze natin, for example, 10,000 na lang ang sweldo mo, buwan-buwan. Kailan mo matutupad ang pangarap mo? May mga gastusin ka, kung minsan higit sa 10,000. Sabihin natin, after 10 years kaya? After 10 years, kung nag-asawa ka, nagkaanak ka, dumagdag pa ang gastos mo. So, kailan mo matutupad ang pangarap mo? After 20 years kaya? Kung dumami pa lalo ang gastusin, after 30 years kaya? After 40 years kaya? Hanggang mag-retard ka na. Wala pong mangyayari. Kailangan nating mag-take action. Kailangan natin tumingin ng mga opportunity na pwedeng magamit para maabot ang ating pong pangarap. Kaya dito po papasok si Crowd 1 na pag-uusapan po natin. No? Realize that you are responsible for financial situation. Mananatili ka na bang ganyan na nakapix ang sweldo mo? No? Ay samantalang merong mga opportunity naman na naghihintay sa atin. Ito ang sabi ng isang kilalang tao, don't think about saving money. Think about making money. Yan ang ating pinag-uusapan. Huwag mag-iipon ng pera. Gumawa ng maraming pera para maabot ang pangarap. Nandun pa lamang po tayo sa mindset. No? Pag-usapan natin yung pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima. No? At abangan natin yung ating event sa November 14 dito sa Crowd 1. So, mga ka-Crowd 1, mga kabayan, naubusan tayo ng oras, itutuloy natin bukas itong ating magandang pag-uusap. At least natapos tayo ngayon dito sa number 1, mindset. So, maraming salamat sa inyo. At bukas po, inaasahan ko na tayo po ay mas marami. Unang araw lang po natin ngayon, ipagpapatuloy natin bukas. Ibalita ninyo, ipag-invite po ninyo ang ating pong webinar na to. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. So maraming salamat po. Balik po muna tayo sa ating pong MC. Thank you very much. Yes, okay. Narinig po natin ang mga salita na binitawan po ni Doc. So, very encouraging po. So, yan po. Sa mga susunod pong araw muli, magsama-sama po tayo. At minsan pa, ito po ang inyong lingkod. Thank you po. Thank you po. See you po bukas. Thank you very much. Hanggang po namin ang inyo pong tagumpay o ang tagumpay po natin lahat. Thank you very much po. Maraming salamat kabayan sa iyong panonood. Nawa ay nakatulong sa iyo ang video ito. Salamat sa pag-subscribe, thumbs up, at pag-share nito sa iyo. Buhay ka!